Medyo bababa ko ng konti, ha? Kapaganda. Sino sa inyo ang nabubuhay ngayon na masasabi niyo hindi na kayo nagkakamali at nagkakasala? Taas ang kamay. Yung hindi nagkakamali, hindi nagkakasala. Meron ba nabubuhay sa ating kapanahon ngayon na hindi kayo nagkakamali at hindi kayo nagkakasala? Lahat tayo nagkakasala. Nung gumising kayo kanina umaga at hanggang ngayon, sabihin niyo hindi kayo nagkamali at hindi kayo nagkakasala. Lahat tayo makasalanan. Kahit ako nagtuturo sa inyo, nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala. At kung tayo nagkakamali at nagkakasala, hindi natin kailangan ang presensya ng Diyos. Kapag ang Diyos ay wala sa atin, wala tayong pag-asa. And then, tayo ay nagsisiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Tatandaan po natin yan, ha? Hindi tayo ang humahanap sa Diyos. Ang Diyos ang humahanap sa atin sapagkat kailanman ay walang taong naghahanap sa Diyos. Kung bakit tayo narito, sapagkat ako'y naniniwala, ang bawat isa sa atin ay kinilos ng Panginoon para magkita-kita tayo ngayong gabi, maintindihan natin at maalaman natin ang mahalagang bahagi ng ating pamumuhay. Nagpupuri tayo, nagpapasalamat tayo, sapagkat nasabi ko dyan, tayo ay nagsisiibig sapagkat siya unang umibig sa atin at kung meron tayo dapat maranasan ngayon ng tunay na pag-ibig ay hindi nagmula kaninuman kundi ang dapat na pag-ibig na ating maranasan ngayon araw-araw ay ang pag-ibig mula sa Diyos. Alright? Kasi kapag ang pag-ibig na iyong naranasan ay mula sa Diyos, walang tao na kainisan mo. Sapagkat yung love na yung naranasan ay mula sa Panginoon. Wala pa ang tao iniibig siya ng Diyos. Kita niyo po yan? Yun ang foundation. Wala pa tayo, andyan ang pag-ibig ng Diyos, ginamahal niya tayo. Kaya makikita niyo po sa pasimula kung gaano kahalaga. Ang ating pag-aaralan ngayon, para niyo po matandaan, siguro mas maganda, no? Doc, Bobby, Miriam, maganda siguro, mabilis-bilisan, magkaroon tayo ng question and answer, ano? Pagkatapos yung makakasagot, nandibigyan natin. Kung anong gusto nyo, sabihin nyo na ibibigyan namin. Basta kaya namin. Ano? Okay? Alright. Okay, nasa na po, mga kasama. Nang pasimula, likha ng Diyos ang langit ang lupa, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sa ibabaw ng kalaliman. Nakakatuwa kayo bumasa. Hindi ba bumabasa na ano? Parang bumabasa na. Parang pikit-pakikit na. Hindi ba naman mula ko na? Ganun talaga yun. Anyway, ang important po dyan, nakikita natin, nasabi po dyan ano? Nang pasimula, alam po natin yan, is about creation. Pero sabi po niya na sinabi ng Diyos, ito po yung unang ginawa ng Panginoon. Pag tinanong mo kayo, okay? Meron po tayong pinag-aralan unang gabi, ano yung anim na bagay na ginawa ng Diyos? Makita po natin yan. Kasi kinakalan po natin makita yung foundation. At sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Hindi ko po lahat babasahin yan. Kung gusto niyo po ang masundan, basahin po Genesis chapter 1, verse 3 and 5. Ang ating pag-aaral ngayon ay tatlong kapitulo. Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3. Pero sasamarin po natin yan. Binibigyan ko lang po kayo ng background para makita nyo gaano kahalaga na ginawa ng Diyos ang sanlibutan. Okay? At sinabi ng Diyos magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Okay? So yan po yung pangalawa. And then, ang pangatlo, Genesis 1. At sinabi ng Diyos, magpisan ang tubig, ang sabi po niya, nasa silog ng langit, sa dako at lumitaw ang tinatawag na katayuan. Ang nagkagayon at tinawag ng Diyos ang katayuan at ang lupa. Kaya pag tinanong, ano ang ginawa ng Diyos sa pangatlong araw na kanyang ginawa? Ano po ang sagot dyan? Hello? Lupa. Okay. Next, number 4.
At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga kanilang sa kalawakan at sa langit. So, maliwanag, yan po ang nilalang ng Diyos. Pagkatapos niyang ginawa ang langit, ang lupa, na yan, ang ginawa niya po sa pang-apat na araw ay walang iba kundi ang langit at ang Lupa. lupa. Okay? Number 1, Genesis 1:20 verse 22, ang sabi po niyan, at sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng mga, sabi po yan, gumagalaw sa tinapad na may buhay. Ito po yung panglima. Bukas po makikiusap ako ha. Kung nadal po kayo lang, sino po may dala sa inyo ng lapis, ballpen, papel? Wala. Ano ba, i-click nyo lang yan. Para pagka tayo nagkaroon ng question and answer, ay meron po kayong matatandaan ha. Okay, number 6. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na pinapal ayon sa kanyang uri ng hayop at ng mga pinapal na mga umuusad. So, narin po yan. Ibig sabihin, yan po ang ginawa ng Diyos. At nilikha ng Diyos ang gamit sa lupa ayon sa kanyang uri at ang hayop. So, maliwanag po, anumang uri na ating nakita sa hipapawid sa lupa, sa ibabaw ng lupa, sa ilat ng tubig, o saan man yan, huwag po natin kakalimutan, lahat po yan ay nilalang ng Diyos. Okay? And number 6. Okay. Number 7. At ang lahat ng ito ay nilalang ng Diyos na handa na para sa mga tao, subalit walang paang Tao. Napakabuti po ng Diyos na. Inuna niyang gawin ang lahat ng mga kailangan ng tao bago niya dinadalangin ang tao. Kaya sa pang-anim, ano ang ginawa ng Diyos? Sino ang kanyang nilalang? Mga hayop. Okay. Ayun na sa iba pa lang. Sa pang-anim, pag binasa niyo po dyan, ay sinabi ng Panginoon. At sinabi niya, lalagyan natin ang tao sa ating larawan. Wow. Sa paggawa po ng tao, para po maliwanag. Sino kasama ng Diyos na kanyang lalagyan ng tao? Huwag po kayo mahiya, ha? Sino kasama ng Diyos na kanyang gawin ng tao? Huwag po kayo mahiya. Sino kasama ng Diyos? Ha? Yeah? Sino kasama ng Diyos? Sabi nila, kasi lalagyan natin ang tao ayon sa ating wangis. Ibig sabihin, nag-uusap, hindi nag-iisang Diyos, pero siya kasama. Sino ang kasama ng Diyos sa pananalagyan ng tao? Hello? Sister. Ano mo ba yan? Sino kasama niya? Yeah. Okay. Gusto kong mag-uos sa inyong kaisipan na nalangin ng Panginoon ang lahat ng bagay, kasama niya ang tinatawag na tatlong persona. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Tatandaan po natin yan, ha? Kasi nasa pangatay ng creation. Kaya sinabi ng Panginoon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Hindi sasabihin ng Diyos, lalagyan natin ang tao kamukha ng unggoy, kamukha ng elepante, o alamang uri ng hayop, kundi kanyang pinagtitibay, lalagyan natin ang tao ayon sa ating wangis. Kaya sa panahon ng creation, existido na ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. So maliwanag po yan, ha? Sana kung nakakalimutan yan. Kasi meron po kasi nagtuturo ngayon. Meron unang tinatawag na Trinity, pero nangyari tinatawag na Trinity, at yun ay naging oneness na lang. Pero when it's come to biblical principle, mga kaibigan ko, ay maliwanag po na ang Diyos ay may kasama sa kanyang paglalang. At ang pinakamaganda sa patuloy pag ating binasa yan, ay sabi po yan, binigyan siya ng kapamalaan. Okay, tuloy tayo.
Matapos na naging ang tao siya ay lalo pang inibig ng Diyos. Gusto kong maging bahagi ito, ang tao ay nilalang galing saan siya? Mula sa lubog ng lupa. Okay? At pagkatapos ay inihan, pinugisan, at doon ay pinakita ng Diyos na ang pinakamaganda sa creation, nilikha ang tao ayon sa mukha ng Diyos. Okay? Yan po ang pinakamaganda. At matapos na ngayon, ang tao siya ay lalupang minahal ng Panginoon. Kaya pinagkalooban siya ng, ano po yan? Kanina yung presentation ni Dr. Bangli, maganda eh. Genesis 1:27, ano ang pinagkaloob sa tao pagkatapos na ngayon? Pamamahala, and then? Pagkain. Tahanan. Kalayaang magpasya. Kailangan mag-ano? Pasya. Yan, kalayaan magpasya. Ang pinakamaganda, bagaman tayo nilalang ng Diyos, gumagalaw tayong malaya mula noon hanggang ngayon. Tama. Hindi tayo parang isang robot na nag-iingat gumalaw. Yung isang pinaka-pinanser ni Trump na presidente ng Amerika, sino isa sa kanila na yung pinakamayaman? Natindan nyo yung nagbigay ng malaking support kay Trump? Financially? Wala iba kundi si Elon Musk. Alam niyo po kung bakit ko dinadala ko sa inyo? Si Elon Musk, umibento siya ng isang robot. Ayaw niya mabawasan yung kanyang kayamanan, kaya ang ginawa niya, nag-create siya ng isang napakagandang babae. Hindi maganda, eh? Alam ko naman, oriented kayo sa mga Facebook, hindi ba? At asabi niya doon sa kanyang create na robot, magiging tayo magkita tayo sa ganitong lugar. So makikita niyo sa lugar nila, akala mo hindi siya gumawa, nakita sila, at nung sila pagkita doon, embrace sila, nag-ihag din siya, nag-iisip din sila. Pero yung robot na yun, ginawa niya. Ganun siya katalino. At meron siyang pananaw ngayon na ang planeta ng Mars ay parang gusto niya bigyan ng pasin kasi gusto niya na gawin ang Amerika na pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo na lahat ng pangailangan ay binibigyan niya. Pero pagka tinignan ko dito, sabi ang tao pinagkalooban maging pamamahala, pagkain, tahanan, kalayaan, at magpasya. Kaya ang sa itong pinakamaganda sa atin, nabubuhay tayo na mayroong pagpili. Ang tugon, or mo tayo, hindi mahaba ito ha, pero kasi po yan. Gusto ko lang po ito. Pag binasa niyo po ang Genesis 3:1-6, maalala niyo po yan, diyan nagpasimula na ang tao'y nagkasa. Kakainin po natin yan. Dito po nagpasimula, kasi ang sabi ng Panginoon, pagkatapos siya na rin lahat ng bagay na ito at anumang inyong gustong gawin ay narito, ibig sabihin, nabubuhay sila sa harapan ng Eden na sina'y napakalaya. Lahat ng pagkain na ando na, lahat ng kanyang pangailangan ay nando na. Ngayon, meron lamang ibinigay ang Diyos para subukin ang pananampalataya ni Adan at ni Eva. Anong pagsubok ang inilagay ng Diyos sa harapan ng Eden? Ano na alam niyo sa story? Anong pagsubok? Anong pagsubok? Yes! Pagkain. Ang sabi ng Panginoon, Adan at Eva, lahat ng pagkain narito na ha, pero itong isa na nasa gitna ng harapan na lang, Eden. Hindi ba? Ibig sabihin, kung isipin nyo ito yung Eden, inilagay sa gitna na araw-araw nakikita nila yun. Pero ang sabi ng Diyos, huwag mo, hindi po ito na. Huwag mo natin kakainin, huwag mo hihipuin, huwag mo kakain, sapagkat oras na hindi yung kanin, walang pagsalang ikaw ay mamamatay. Ulitin natin. Ang sabi ng Diyos, huwag mong hawakan, huwag mong hipuin, huwag mong kakanin, sapagkat oras na iyong kanin, ikaw ay Mamamatay. Okay, so, Mamamatay. nandun.
Lagi po nakita niya. And then one time, sabihin natin si Adan busy. Kaya mahirap yung mag-asawa magkahiwalay eh. Halimbawa, yung asawa mo, either yung babae ang narito sa Pilipinas, tapos yung lalaki ay nasa Dubai o sa ibang bansa, or yung lalaki ang narito, ang babae ang nasa malaki ang pagsubok doon. Hindi ho biro yan na yung mag-asawa ay talagang magkahiwalay at kaya nagkakahiwalay para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak. At ako'y hanga sa mga lalaki na talagang nagiging faithful at yung babae nagiging faithful talagang taon. Hindi ba? Yung misis ko pag umaalis, yung isang buwan lang, nakakainip na. Di ba ba? Di ba pag ang asawa mo talagang araw-araw kasama mo pagkatapos inahiwalay? Nakakainip. Pero saludo ko sa mga babae na tumatagal ng 3 years, 2 years, 1 year, tapos uuwi. Pero itong si Adan at si Eva, na doon sa halaman ng itin, ang dami naman sila ganun. Nagkikita. Kaya lang may panahon sila ay naghiwalay. And then one time, kaya makinig kayo, tatanungin kung sino ba sa kasalanan mamaya. Andun, yung puno na ayaw ipakain ng bunga, doon nagkaroon ng puno si Eva. Sabi niya, ganda pala ito. Bakit kaya ayaw ipakita ng Panginoon? Ayaw pa. So habang sila malapit, natutuwa siya, ang ganda ng bunga, at ang pinaka-himala para sa kanya, may nagsasalita. Eva? Eva? So gagawin siya, wala naman dito sa Adan. Pero meron nagsasalita na kagawin ng kanilang lingwahe. Nung nakarinig sa boses, dato siya lumapit. So natatapos na doon ang isang napakagandang uri ng hayop. Walang iba kundi ang ahas. Magtataka kayo, bakit ahas ang ginamit ni Lucifer? Ngayon, noon na, nagsalita at ang kanyang statement ay ganito. Eva, kung ikaw si Eva, papakinggan nyo ha, kasi tatalin ko kung ano ang magandang statement. Ang sabi ng Diyos, huwag kang kakain, mamamatay ka. Ang sabi ni Lucifer, ganito, Eva, pag kumain ka, magiging kagaya ka ng iyong Diyos, at mamumulat ang iyong mata, at makikita mo at mapapatunawan mo ang mabuti at ang masama. Hindi ka mamamatay. Sino? Ngayon, ang sabi ng Panginoon, pag kumain ka, mamamatay ka. Ang sabi ni Satanas na nagay ng ahas, kumain ka, magiging kagaya ka ng iyong Diyos. Okay, dapat tayo. Ano yung mas magandang statement? Kay Satanas, sa ating Panginoon Diyos. Kung bigyan kita ng halimbawa, isang tablet, isang candy, pag kumain ka, hindi ka mamamatay, hindi ka magkakasakit, hindi ka tatanda. Sigurado, kakainin mo yun. O diba?